Ayun guys, for today's video, ipiplex ko sa inyo yung ating mga inakay. Ito ay mga nasa 1.5 to 2 months old. Ayan, ang ginawa natin sa kanila is nagupit na tayo ng buntot at ng pakpak. Okay, para iwas pagkawala, ang ginawa natin is maaga tayong nag-feathering. Ayan. Pero yung mga buntot at pakpak ay bubunutin natin later na, siguro mga March na. But for the meantime, ang gagawin natin sa kanilang pagpapaamo is ayan, maagang pinedering, then ilalagay natin sila dito sa labas para makagala-gala, viewing, familiarization dito sa may bakuran. At ayun, sa trapping naman, ang gagawin natin is ilalagay natin sila doon para masanay sila pumasok doon sa ating trapdoor. Ayan, gala-gala lang muna sila dyan. Okay, ito kakawali lang, umiiyak pa yan. Okay, iba-iba tayo ng ating strategy kung paano magpapaamo ng ibon. So, ito yung first time kong sinubukan na pagpapaamo. Okay, nagkaroon na tayo ng idea last time. Yung ating mga inakay na pang summer ay ating pinedering. And ayun, at tinuruan natin sila sa trapping. Then sa ngayon ay lumilipad na, and ayun, wala naman sa kanilang nawala. Kaya nagkaroon ako ng idea na pwede rin natin gamitin dito sa ating mga papasibol na inakay. Ayan. Ayan na sila. Mga pugo. Magbibilang lang tayo ng mga 2 months. 2 months after ng March. So lilipad na uli sila. Then ayun, sa huli naman tayo magte-train. Umpisa natin yung training nila. Low fly ng mga 1 month, then umpisa tayo ng training para patamaan yung darating na NDR race. Ayan. Kaya naman tayo nag-come up sa ganong idea kasi meron tayong mga bagong hango pa lang. So ngayong month ay February. So medyo late na sila. So pagka yung isinabay natin sila sa taas, pwede silang mawala. So pagka ganitong strategy is pwede natin silang mabilisang i-training sa trap. So hindi tayo mangangamba na pumitik pa. So ito, mga well-trained naman doon sa ating aviary. Pero nagkamap tayo sa i-feathering na natin sila para mas madali natin silang manipulate. So mailalagay natin sa taas para iwas pitik. Ayan. Sa katapusan, so meron pa tayong ilang araw. Okay, ang date ngayon is 11, so meron pa tayong 20 days. Okay, 20 days na i-training sila. Dito pagala sa labas at ayun, dun sa pinaka trapping natin. Ayun guys, tapos sasanayin natin sila dito sa ating landing board. Ayan. Okay, pagka kasi may mga pakpak sila, syempre pag nilagay natin dyan sa taas, kung saan sila lilipad. Pero kung halimbawa naka-feathering sila, so limited yung kanilang galaw, kundi dito sa ating landing board and papasok dun sa ating trap. Kaya yun, mas maaga natin silang feathering. So yung 4 na flight ay ginupit natin. And for the meantime, hindi muna natin bubunutin. At sa katapusan na natin na tatanggalan. So para habang papatubo yung mga pakpak nila, masanay natin sila dito. So naging maganda yung ating training last time. So yung ating mga pinapalipad ngayon, kung makikita nyo sa ating video, yung mga nakapugo last time, yung tanggal ang buntot, tanggal ang pakpak. So ngayon ay lumilipad na sila. Ayan sila, yung mga nakatambay dyan sa may ibabaw. Ayan. Ayan na sila. So wala silang ibang dinadapuan kundi diyan. Pagka yung galing sa lipad is dito talaga sila nababa sa landing board. So ayun, nagandahan tayo dun sa naging outcome. Kaya i-apply natin dito sa ating mga bagong papasibol na inakay for NDR race. Ayan. Sasanayin natin yung mga yan dito sa baba. Yan, gala-gala sila dyan para mapamilyar sila dito sa lugar. Then madali natin silang hawakan at masasanay silang hinahawakan para walang lumabas na tampuhin. Kasi may mga inakay na pag hinawakan mo is nagiging tampuhin. Pero pagka ganito,
accessible tayo na hawakan sila, yan, masasanay sila ng dinadakma natin. Tapos ayun, for the meantime, i-assist natin sila dun sa gusto nating mangyari, na kung saan na matitraining sila. Okay, meron silang pagala, tapos ihahagis natin dito sa ating landing board. Then gagamit naman tayo ng stick para papasukin sila doon sa ating trap. Then papasok doon sa loob ng ating loop. Yun, ganoon ang gawin natin. Ulit-ulit lang tayo, ilalagay natin sila diyan sa taas, then tatawagin natin. Yun, ganoon lang ang gagawin nating strategy hanggang sa magkaroon sila ng pakpak at makasanayan na nila yung pagkatapos ng lipad. Dito ang baba. Kung mapapansin nyo, si Blue, rekta yan dito sa ating landing board. Then papunta dun sa kanyang bahay. So yun yung maganda nating nakikita dito. Yun yung gagawin nating strategy. Ayan. For the meantime, ayan, pugo muna sila. Gala-gala muna sila dyan. Pakita natin yung ating mga inakay. Ito ay halos lahat ay banded ng CSWRPC. Ito, anak ng Muleman natin. Muleman Johnson combination. Ito is for stock. Dahil anak yan ng magkapatid. Then yung ating mga blue line, ayan. Ayan yung anak ni Blue at saka ni Sexy Saiyan. Yung Vandenbroek ni Sir Edwin Nobal na tinatawag niyang Super Saiyan. Ayan. Yung putian naman na yon ay anak ng ating Biberman at saka yung ating Sexy Pukes ni G-Force. G-Force Extreme. Ayun. Yan po yung pasilip natin sa ating mga inakay or ND arrays. So, tama tayo sa new strategy na pagpapabatcher ng ibon. Ayan, dahil kailangan na natin magmadali. At para maiwasan yung pagkawala ng mga inakay, so ganito ang gagawin natin. Ayun, hanggang dito na lang muna po yung pasilip natin sa ating mga 4ND arrays at saka sa new strategy natin na ginawa dito sa ating loft. At nakita nating effective naman. At yung mga nauna nating pinediring is lumilipad ngayon at maglalaro ng summer. Okay, kita-kita tayo ngayong summer. Ang summer ay possible south pa rin. Yun lang po. At mabuhay po kayo. Each time